Bago po natin simulan, nagpapasalamat ako sa mga patuloy ninyong suporta sa ating channel. At kung di ka pa nakasubscribe, paki-click mo na ang subscribe button at bell icon para lagi kang update sa mga nilalabas ko na video at mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat po. Sa pagpapatuloy, ay ibinalik tayo kung saang naglangsad na ng pag-atake ang dalawa. Makikitang nag-amba na rin ng kanyang malaking maso si Lim Ayong. Nakikita ang malakas na pag-atake ni Lim Ayong. Ngunit sa kanyang pag-atake, tila siya ay nabigla, dahil makikita mula sa itaas si Kim Tae-hyun. Napasugad kay Lim Ayong. Sa kanyang mga huling sandali ng desperasyon na nagbabanta sa buhay, pinuntahan ni Tae-hyun si Lim Ayong upang isagawa ang kanyang mekes-mekes. Mula sa hitsura nito, ngunit ito ay isang paralysis at makikita ang dugo sa labi ni Tae-hyun na dumampi sa mga labi ni Lim Ayong na tila naglalabas ng violet na aura. Isang paralysis. Abnormal na kakayahan sa epekto ng katayuan. Sa mas malapit na hanay kaysa sa mahabang distansya, at nakadirekta sa loob sa halip na palabas. May higit na mataas na pagkakataon ng tagumpay. Si Kim Tae-hyun ay inihalo ang kanyang paralysis sa kanyang dugo at nagawa niya itong mapakain kay Lim Ayong. Siyempre bilang isang S-rank si Lim Ayong ay may malahalimaw na resistance. Provocation lang yan. Sus. Reason, wag kami Tae-hyun, chancing ka lang. Kalibi ng koyang. At ang resulta, bagsak si Lim Ayong, hindi niya kinaya ang 5 rounds. Este paralysis. Kim Tae-hyun, ikaw. Wika ni Lim Ayong na hindi makagalaw. Sinasabi ng kanyang system na naparalysis siya at nabibigo siyang paglabanan nito dahil ito ay Dahmer ekte sa kanyang loob ng katawan. Sinabi naman ng system ni Kim Tae-hyun na nakapagbigay siya ng isang nakamamatay psychological shock sa kanyang kalaban at ang kanyang charm ay nadagdagan ng 3. Basta-basta, ngunit ito ay gumagana, wika naman si isip ni Tae-hyun. At tila meron siyang napansin. Dahil nag-announce na ang oras ay tapos na sa round na ito. Ang mga medical team ay ililipat na sila papunta sa mas ligtas na lugar sa ngayon. Ipinaalam na rin ito sa lahat ng mga natitirang kumukuha ng test sa lahat ng kanilang location. Inuulit ko sa oras na ito. Pagkatapos makumpleto ang unang round ng pagsubok, lahat ng nasugatan na examinees, na agad na dinaluhan ng isang medikal na pangkat. Kahit na paralisado si Lim Ayong, makikita pa rin na nakapasa si Lim Ayong. Mayroon pa rin siyang tiket sa pagsusulit, at may kakayahan sa pakikipaglaban. Kaya nakapasa siya sa unang round. As for Kim Tae-hyun, bagaman 7 tickets lang ang nakuha niya, hindi niya inaasahang ibinaba sina Shin Yun-bok at Lim Ayong. Ginawa siyang sentro ng atensyon sa mga pagsubok. At makikita na pinagmamasdan siya ng iba pang mga participant. Sinabi ng mga hambog sa kanyang likuran na hindi ba siya ang nagpabagsak kanila Shin Yun-bok at Lim Ayong. Narinig ko na isa lang siyang C-rank, totoo ba yon? Anong trick kaya ang ginawa niya? Pagtatanong ng mga hambog na walang alam. Sinabi naman ni Tae-hyun na ang healing skill ay napakaganda ni hindi ako makalakad sa ganoong estado. Dapat ba akong kumuha ng isa mamaya? Nang bigla may tumawag sa kanyang pangalan. Na kanya naman ipinagtaka. Palihim kang bastardo ka, wika ni Shin Yun-bok na nagsegowa ng pag-atake. Agad naman itong nasalag ni Tae-hyun. At ito ay kanyang ikinabigla. Shin Yun-bok, gulat na sabi ni Tae-hyun. Sinabi naman ni Shin Yun-bok na, hindi mo ba magagawang hilahin ang parehong mga trick tulad ng naunang dito? At makikita ang pag-atake ni Shin Yun-bok. Sinabi naman ng isang lalaki na tsismoso na, oh, tingnan mo, sumiklab ang away. Yan si Shin Yun-bok. Naghihiganti ba siya sa nangyari kanina? Sigawan naman ang mga hambog habang nanunood. Sinabi pa ng isa na, ha ha ha, wala kaming pakialam na tanggalin mo ang isang pasadong kandidato. Sige na, pasabugin siya. Shin Yun-bok. Galit naman sinabi ni Shin Yun-bok na, mga pistingyaw kayo. Wala kayong kinalaman dito. Wika niya habang nagsasigawa ng isang pag-atake. Shut the fuck up. At inatake niya ang mga hambog na nanunood sa kanila. Ngayon Kim Tae-hyun Tera na isang patas na laban, wika ni Shin Yun-bok. Napangiti lamang dito si Tae-hyun at tinawag siyang baliw na bastardo. Sinabi naman ni Shin Yun-bok, ipapakita ko sa iyo na wala kang binatbat kung wala kang magagamit na mga tricks. Wika niya habang tila nabubuwang na sa kakatawa. Ngunit tila isang malakas na pressure ang naramdaman ni Tae-hyun at makikita ang hambog na si Shin Yun-bok na nakabulagta na sa sahig. At ito ay sumisigaw dahil ito ay hindi makabangon.
Samantala si Taehyun naman bagaman napapanatili niyang makatayo ay bakas na bakas pa rin sa kanya ang hirap na nararanasan. At makikita may nagsalita isang lalaking papalapit sa kanila. "These damn brats," wika ng lalaking papalapit. "Hindi mo lang ba hahayaang magpahinga ang iba ha?" Dagdag pa ng lalaki. "Not Ayla malakas ngunit bintangero. Ang tao na ito," wika naman sa isip ni Taehyun. "Maglakas loob kang kumilos nang hindi alam ang iyong lugar, jeez." Wika pa ng bida-bida. Siya ay si player Park Sang-jin. Isang S-rank player, sinasabi sa isip ni Yeon Sung Choi na isa sa mga pinakamahusay na manlalaro ng buong puwersa ng bagong asosasyon ng manlalaro ng Korea, at isang SS-rank na manlalaro sa hinaharap. Napa-HM, naman ang S-rank player na si Park Sang-jin. At sinabing meron isang nananatiling nakatayo. At makikita ang kanyang kamay na tila may bola ng enerhiya. At makikita ang kinatatayuan ni Taehyun na nagbibitak-bitak na parang isang gravity magic. Bagamat nagagawang makatayo ni Taehyun ay mababakas pa rin sa kanya ang hirap ng kanyang nararanasan. Napamura na lang siya, at sinasabi sa isip na, narinig ko na ang isang S-rank awakened at isang S-rank players ay magkaiba ang level ng skill. Ngunit di ko inaasahan na magiging ganito ito kasama. Tignan niyo ito lalaki na ito. Nagagawa mo pang tiisin ang ganitong pressure. Kahit na ang mga veteran player ay hindi magagawang tiisin ito. Wika ni Park Sang-jin. Kung gayon tignan pa natin dagdag pa niya. Nang bigla, player Park Sang-jin ano ang iyong ginagawa? Wika ng isang boses, na ikinagulat naman ni Sang-jin at makikita si Taehyun na tila pagod na pagod. Dalawang tila mga doktor ang papalapit sinabi, ng lalaking doktor na, ano sa tingin mo ang ginagawa mo sa mga bata na nakatanggap ng mga paggagamot? Sinusubukan mo bang tanggalin na sila bago pa magsimula ang second round? Hindi na ma'am nakaimik dito si Sang-jin. Ay tinanggi naman niya ito at sinabing, inirapan ko lang sila, sinungaling ka. Galit na sabi ng doktor dagdag pa niya na alam ko na ginagawa mo ito upang subukan ang kanilang mga abilidad at sa lahat ng exams ay lagi mo itong ginagawa. Kung gagawin mo uli ito ang chairman. Wika ng doktor at bigla di na natuloy dahil sumabat na agad ng tanong si Sang-jin at tinanong kung ano ang pangalan ni Taehyun. Na ipinagtaka naman ni Taehyun. At napaisip at binanggit ang kanyang pangalan habang pinagpapawisan ng matindi. Napaisip naman si Sunjin Kim Taehyun. Yun ay ang si ranker na tumalo kila Shin Yunbok at Lim Ayong. Wika niya sa sarili at siya ay napangiti. Napakatagal na ng panahon magmula nang magkainteresado ako sa isang tao dito. Sabay hawak sa balikat ni Taehyun at sinabing ang baho pala ng pangalan mo. Hahaha joke. Halatang target mong maging S-rank player, tama ba ko? Hihintayin kita. Wika niya kay Taehyun. Habang papaalis na, tila hindi naman makapaniwala si Taehyun sa kanyang narinig at naranasan sa ngayon. Habang pinagmamasdan na tumatakbo si Sunjin at hinahabol ng dalawang doktor. Bakit mo sinusubukan tumakbo pagkatapos mo gumawa ng ganito? Bumalik ka rito, sigaw na sabi ng mga doktor. At sa pagsisimula ng second round, makikita ang mga participant na nagtipon-tipon sa tila labas ng gym. Makikita ang isang lalaki na nakatayo sa kanilang harapan. Na tila pinagtataka ng mga participant habang papalapid sa kanila ang lalaki mula sa stage. Ito ay si Sunjin ang mangangasiwa ng second round ng exam. Tapos na ba kayong lahat sa inyong break, mga bata? Ngayon, ay magsisimula na tayo sa second round ng player license tryouts. Wika niya, at ang venue ng pagsubok ay lampas na sa tarangkahang ito na malapit mong madaanan. Isang D-rank dungeon. Trivia, ang gate, ay isang portal na kumukonekta sa ibang space or dimension. Dungeon kasama ang mga actual na mga halimaw. Gulat na sabi ng mga participant. Bawat 5 examinees na dumarating sa piitan sa dungeon ng gate, ay hahalugugin ng dungeon kasama ang isang player bilang isang supervisor. Ay evaluate ang lahat ng inyong mga action habang kayo ay nag-e-explore sa loob ng dungeon. At pinapakita ang mga combat, observation, knowledge at medical rescue efforts. Anumang mga kinakailangang bagay, tulad ng mga armas at supply, ay ibibigay ng asosasyon. Ngayon ang lahat ng sayo sa pamamagitan ng gate sa harap mo sa order. So ang second round ng test ay ang dungeon magkaroon ng kahulugan, kahit para sa isang baguhan na baguhan.
Hindi dapat magkaroon ng anumang problema dahil ito ay isang D-rank na dungeon. Tsaka, kasama natin ang mga aktibong manlalaro. Maliban kung ito ay ang Double Dungeon Apocalypto. Double Dungeon Apocalypto, isang S-rank dungeon. Sa loob ng D-rank dungeon ang venue ng second round tryouts. Ay natuklasan na ang una sa mundo na Double Dungeon. Hindi mabilang na mga tao ang pinatay kasama na ang unang partido na nakatuklas nito. At ito rippled sa dungeon break para sa hindi mabilang na hindi natuklasan dungeon. Iniisip naman ni Taehyun na, mabuti sana kung mapipigilan ko ito ng maaga. Ngunit walang maniniwala sa aking walang basehang mga salita. Kahit gawin nila, maghahinala lang ako para dito. Nakakahiya pero kailangan kong isipin ang sarili kong negosyo. Basta hindi ako kasali sa first discovering party. Makakahanap ako ng higit sa sapat na paraan para mabuhay. Napabuntong hininga si Taehyun at napasabing mabuti na ginagawa naming 5 ngayon. At pinapakita ang kanyang team at may kasama na isang player. Umalis na tayo ngayon ha? Wika naman ang na-assign na player sa kanila na si Mr. Sawabe. Isang supervisor ng second round ng test at isang A-rank player na si Madohak. Special note ang unang makadiscover ng Double Dungeon Apocalypto. At siya, napamura na lang. Makikita ang mga tila mud monster na pasugad. At isa-isa naman umatake ang mga participant. At mabilis nila itong natalo. Bravo wika ng supervisor na si Madohak habang pumapalakpak. Nakakamangha kayong lahat pagpupuri pa niya sa kanila. Sinabi pa niya na, tulad ng mapagpasyang intuisyon sa labanan sa kabila ng pagiging iyong unang tunay na labanan. Siguradong akma kang tawaging player. Nagpa-humble naman ang babae at sinabing hindi nila ito magagawa kung hindi dahil sa kanyang instruction. Sinabi naman ng lalaki na, hahaha. Hindi man lang namin ginawa ang lahat ng iyon. Pinagmamasdan lamang sila ni Taehyun. At napamura na lang sa isip si Taehyun at sinabing, bakit sa lahat ng mga koponan na ito ay kailangang ito? Ang unang pangkat ng pagtuklas. Walang duda tungkol dito, na singsing na suot ni Madohak. Ay ang natatanging bagay na ang unang nakatuklas ng Double Dungeon na kanyang suot-suot. Ang Sage's Ring. Sage Ring rank unique. Nagbibigay ng 10 times na boost sa strength, stamina, speed at mana. Ang Double Dungeon Apocalypto ay isang S-rank. Kung ako ay natangay sa walang paraan ang kasalukuyan ako ay mabubuhay na may predation shield. Kahit papaano, kailangan kong siguraduhin na hindi nila mahahanap ang Apocalypto. Wika ni Taehyun sa kanyang isipan. O, wika naman ng isang participant. Lumihis ang landas. Ano ang gagawin natin Mr. Madoka? Sinabi naman ni Madoka na, nangyayari ito sa lahat ng oras kapag nag-explore ng mga dungeon. Una ay kailangan natin magsegowa ng isang majority vote. Wika niya at bigla na lang tumakbo si Taehyun ng mabilis. Tinawag naman siya ni Madoka. At sinabing ang iyong pagdidesisyon mo sa iyong sarili ay mapanganib. Bumalik ka dito, okay lang yang dito tayo sa daan na ito. Wika ni Taehyun. At iniisip ni Taehyun na, bakit ko hahayaan na ikaw ang magdesisyon sa sarili mo? Hinding-hindi ko hahayaang mangyari yun. Sabay sigaw ng dito ang daan. Sabay talon sa bangin. Habang patuloy siyang tinatawag ni Madoka, sinabi pa sa isip ni Taehyun na, ihahatid na kita sa ibang paraan kaysa bago ang aking regression sa lahat ng gastos. Applicant Kim Taehyun paulit-ulit na sigaw ni Madoka. Dito ang daan. Sigaw na sabi muli ni Taehyun. Sa halip na makita kang makahanap ng Apocalypto, mas pipiliin ko pang mamatay wika ni Taehyun sa kanya sarili habang hinahabol ng kanyang mga pinagkakautangan. Hanep ka dami mo palang utang. Anyway balik sa kwento. Dito ang daan ngayon wika ni Taehyun. Ngunit, subalit dadapwat, isang gate ang bumungad sa kanilang harapan. Ano yan? Huwag niyo sabihin sa akin na isa din yang gate. Ngunit nasa loob tayo ng dungeon ngayon. Papaanong nagkaroon ng isa pang gate? Wika ng mga participant. Napabulalas naman si Taehyun at napasabi na lang sa isip na Double Dungeon Apocalypto. At napamura na lang siya at nasabing, dumaan ako sa isang buong maze, ngunit dito ako humantong. Lumapit naman ang isang lalaki at sinabing tignan natin kung ano ito. Binalaan naman sila ni Taehyun na tumigil, na ipinagtataka ng kanyang mga kasama. Kung ano ba yon? Sinabi ni Taehyun na, hindi mo ba masasabi sa unang tingin? Ibang gate na iba sa entrance ng dungeon.
Kakaiba yan kahit anong tingin mo dito. Kailangan natin i-report ang mga ganitong insidente bago tayo gumawa ng iba pang mga hakbang. Tama ba Mr. Player Madoka? Pagtatanong ni Taehyun, napaisip naman si Madoka at sinabing, "Siyempre, first time kong makakita ng ganito. Alinsunod sa mga patakaran, ang pag-uulat sa HQ ay talagang tamang gawin." Nakahinga naman ng maluwag dito si Taehyun. Gayunpaman wika muli ni Madoka, na ikinabahala ni Taehyun. Subukan natin pumunta sa oras na ito. Wika muli ni Madoka. Papaano mo? Wika ni Taehyun nang bigla itong hinaranggan ng oho ni Madoka. At sinabing naiintindihan ko kung ano ang gusto mo sabihin sa mga oras na ito applicant Kim Taehyun. Ngunit ang mana na aking nararamdaman mula sa loob neto ay tila hindi naman ganun kapanganib. Gayunpaman ito ay nasa D-rank na dungeon. Kahit na ano pa man ang mangyari, huwag kayo mag-alala, naririto ako, isang A-rank na player, wika ni Madohak. Na tila bilib na bilib sa sarili. Sinabi pa niya na, kung inihanda ng asosasyon ang gate na ito, o ito ay isang hindi pangkaraniwang pangyayari, ang paggalugad dito ay tiyak na makakakuha ka ng magagandang puntos. Sinabi naman ni Taehyun na, nawawala ka na ba sa tamang pag-iisip, player Madohak? Ayon sa mga rules ng paggalugad sa Abyss. Natawa naman dito si Madohak at sinabing rules. At dinuro niya si Taehyun at sinabing, dapat bang sabihin ng miyembro yan na hindi man lang marunong magtrabaho sa isang pangkat? At tila nag-wild na ang mga hambog niyang mga kasama, sinasabi nila na, tama, katulad ngayon wala ka naman ginawa kundi ang tumakbo lamang. Sinabi pa ng isa na, kahit na ikaw ay medyo maabilidad dapat alam mo ang iyong lugar. Sinabi naman ng isa na hindi ko inaakalang sasalungatin mo ang isang active na player, napakawalang modo mo. Na tila hindi naman nagustuhan ni Taehyun ang mga narinig. Ang mga hambog na ito, wika niya sa kanyang isip. So nakapagpas siya na wika ni Madohak. Sandali lang Madohak, bigyan mo ng isa pa. Ngunit hindi na naman natuloy ang kanyang sasabihin dahil biglang nang pinitik na Madohak ang kanyang daliri. At isang liwanag, ang nangyari, na bamalat sa kanila. Sa pagmulat ng kanyang mata. Ano ito? Gulat na pagtatanong ni Madohak. Ito ba ay totoong isang D-rank na dungeon? Wika ng isa, sinabi naman ng babae na, parang meron kakaiba dito. At tila makikita na nasa isa silang daanan at sa dulo ng daanan ay mapapansin na tila meron isang nakatayo na nilalang. At ang paligid na nababalutan ng kulay dugo. At pinapakita ang nilalang na nakatayo na may hawak na isang malaking espada. Makikita ang nilalang na may takip ang muka at tila may korona sa kanyang likuran. Ano ang nangyayari, player Madohak? Sigurado ka ba na isa itong D-rank na dungeon? Pagtatanong ng mga hambog na nilalang. Anong nangyayari? Wika din sa sarili ni Madohak. Sinabi naman ni Taehyun na, lahat sila ay manahimik, at tignan nila ang nasa kanilang harapan. Ano? Wika naman ni Madohak, dagdag pa niya na ang batang ito ay napakabastos mula pa kanina. Parating na sila, wika naman ni Taehyun. At makikita na meron dalawang nilalang na paparating sa kanila. Makikita ang dalawang paparating na kahalintulad ang itsura ng nasa likod nila. Ito ay mga A-rank Death Knight. Bakit sila naririto? Pagtatanong ng mga hambog. Lahat, lagat kayo maghanda sa pakikipaglaban, wika ni Madohak. Sa mga katulad niyang hambog. Sabay lingon sa kanila. Agad naman sumugod ang dalawang Death Knight. Patungo sa kanila. Naiwasan naman ito nila Madohak. At nagsigawa ng pag-atake si Madohak at sinabing, kayong karumal-dumal na halimaw. At tila ang sahig na tinatapakan ng Death Knight ay naging isang lava. At naglabas na maraming spike na tumuhag sa katawan ng mga Death Knight. At tila hindi ito kinaya ng mga Death Knight. Ngayon na ang pagkakataon, atake, wika ng mga hambog na participant. At sabay-sabay sila nag-cast ng spell patungo sa mga Death Knight. Fire and flash hanggang sa pinakamalakas. Takpan ng paningin ng Death Knight. Wika nila. Sinabi pa ni Madohak na ang isa na meron na shield ay magprotekta sa harapan. Tapos lahat sila ay huwag hayaan na bigyan ng pagkakataon ang halimaw at magpatuloy lang sa pag-counter-attack. At makikita ang kanilang labanan laban sa mga Death Knight. At nakuha naman nila itong mapatay. Habang pinagmamasdan ang dalawang Death Knight na kanilang napatay. Sinabi ng hambog na babae na, ligtas na daw sila ngayon. At sino mag-aakala na magagawa nilang pabagsakin ang dalawang A-rank na halimaw?
Tumawa naman ang isa pang hambog. At sinabing hindi naman daw yun isang malaking bagay. Sa palagay ko kaya ko pang gawin yun ng isa pang beses, wika pa niya na tuwang-tuwa sa nagawang walang kabuluhan. Ngunit mapapansin mula sa kanyang likuran na tila meron na naman nagbabadyang kalaban. At tingin ang grupo ng mga hambog. At makikita na meron na naman paparating sa kanila na mga Death Knight, hindi lang yun at nadagdagan pa ang kanilang bilang. Makikita ang mga Death Knight na tila mga Verdugo na maghahatid sa kanila ng kamatayan. At dyan muna po magtatapos, antabay lang po tayo muli sa susunod na ilalabas na chapter upang masundan ito. Maraming salamat po.